Magandang hapon po. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga sakay ng isang van matapos mabangga ng kasalubong na van sa Davao City. Patay ang 4 na pasahero. Ang nahulikam na disgrasya tinutukan ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Kuha ito ng CCTV sa Barangay Binugaw sa Turil District, Davao City, alas 7:41 kaninang umaga. Ang kulay gray na van na nasa inner lane biglang tumawid sa innermost ng northbound lane ng Davao-Digos Highway. Ngunit sa halip na dumaan sa kurbada ng highway, dumiretso ang gray na van hanggang sa nabangga nito ang isang puting van sa kabilang lane. Napahinto ang nabanggang puting van sa gitna ng southbound lane ng highway. Napahinto naman ilang metro ang layo ang bumanggang gray na van. Muntikan pang mabangga ang itim na SUV na kasunod ng puting van. Mabuti na lang at agad na nakailag. Kalaunan, nasa gilid na ng highway ang ilan sa mga sugatang pasahero ng nabanggang puting van. May agad namang tumulong upang mabigay ng paunang lunas. Agad na isinakay sa mga dumating na ambulansya ng barangay ang mga sugatan at dinala sa Southern Philippines Medical Center. Gikan sa Samal niya ang isa, gikan sa Digos. Diya sila nag-abot sa Binugaw. Nya maulagi to na yung mga casualty. Idala na mo sa SPMC. Asa sir, mas dagandagahan with all casualty ato? Katumputi nga ban. Mo to'y dagan kuan, namatyan jud to upat ka buok. Dead on the spot ang 4 na mga pasahero ng nabanggang puting van. 2 naman ang sugatan, ligtas naman ang driver nito. Inaalam pa ng otoridad ang ugnayan ng mga sakay ng puting van. Sa inisyal na investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, nawalan umano ng kontrol sa kanyang manibela ang driver ng gray na van kaya't gumewang siya papunta sa lane ng kasalubong na puting van. Wala pang pahayag ang nakabagang van driver na nasa custody na ng TEU. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Dako tayo sa ibang balita, saan naabot ang 20 pesos ngayon? Isang pirasong kamatis. Ganyan na po kamahal ang kamatis matapos ang selebrasyon ng bagong taon ayon sa Department of Agriculture. Ang presyo na iba pang gulay tinutukan ni Bernadette Reyes. Kamatis ang isa sa mga pangunahing rekados sa mga ginisang ulam, sinigang at iba pa. Pero silot na magluluto ng sinigang, binawasan ng binibiling kamatis dahil sobrang mahal daw ngayon. Binawasan ko, sobrang mahal. So, hindi naman siguro practical na maglagay ng marami. Magkano po ba kanina? 73. Ilang piraso po yun? 4. Ang karinderyang ito, diskarte na lang para kahit paano may sahog pa rin na kamatis sa mga ulam. Imbis na 3, binabawasan na lang, ginagawang 2 or depende sa luto. Kagaya po ng sarsyado, binagoongan, hindi pwedeng walang kamatis. Napipilitang lagyan. Kahit mga 1 or 2 lang. Pumalo hanggang 360 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan sa Metro Manila, batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Mas mataas yan kumpara sa presyo bago magbagong taon at halos kapareho na ng 1 kilong baboy. Dito sa Trabaho Market sa Maynila, umaabot hanggang 320 pesos ang kada kilo ng kamatis. Nang ipatimbang ko nga ang 2 pirasong kamatis na ito, umabot ng 44 pesos. Sobrang taas ngayon ng kamatis. Ang sabi ng mga supplier, wala silang supply. Tiyaga-tiyaga lang, hanap-hanap naman. Gaya nung January 1, Divisoria Balintawa ko paikot-ikot. Kahit 1 piraso, halos wala akong makita eh. May nakuha nga ako, hindi pa ganun, talagang hilaw na hilaw. Sa Litex Market sa Quezon City, 280 ang kilo ng kamatis. Pag talagang mahal, X muna. Ganon din naman yung lasa eh. Hinahanapan ng ibang alternatives. Halimbawa, tomato sauce, kung ano yung mas makakamura. Mataas po. Marami pong paghawak ng ganyan. Pag tinanong presyo, binibitawan na pag nalalaman na yung presyo. Mahal po talaga. Ganun po talaga pag may mga special holiday. Tumataas po yung mga ingredients. Nandun pa po yung siguro yung mga stock nila na dumating before ng holidays. Kaya
mataas pa rin. Sa Ilocos Norte, nasa 180 pesos ang farm gate price ng kamatis. Aabot ng 220 pesos kada kilo naman ang presyo sa mga pamilihan doon. Nagtanim kami noon pero nabagyo, kaya ngayon kukunti na lang ang kamatis, kaya mahal. Sa Bataan, papalo rin sa 200 pesos ang kada kilo ng presyo ng kamatis sa bayan ng Urani at Dinalupihan. Tumaas din ang presyo ng carrots, patatas at pechay Tagalog. Bumaba naman ang presyo ng talong at sayote. Sa Mangaldan, Pangasinan, naging matumal naman ang bentahan ng karne, pero nananatiling mataas ang presyo ng karne ng baboy na naglalaro sa 350 pesos per kilo. Ang manok naman, bumaba ang presyo. Mula sa 250 pesos per kilo, 200 pesos na lang. Sa Iloilo Central Market naman, hindi pa rin bumababa ang presyo ng karne ng baboy na nasa 380 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda ng baboy, kulang pa rin ang supply dahil sa mataas na demand noong holiday season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na kunan ng pahayagan Department of Agriculture para ipaliwanag kung bakit mataas ang presyo ng kamatis at iba pang bilihin. Hindi na nagising ang isang lalaking natutulog sa Maynila matapos siyang pagbabarilin. Sa hiwalay naman na pamamaril, lalaking nakikipagkwentuhan naman ang itinumba ng riding in tandem. Nakatutok si Jomer Apresto. Bangkay na ng datnan ng kanyang mga kaanak ang lalaking ito na pinagbabaril sa kahabaan ng Kapulong Street, Tondo, Maynila pasado 1:00 ng madaling araw. Pitong putok eh. Maya-maya may muna sa aking pamilya umiiyak. Sabi ka, gag, tulungan mo naman ako. Sabi, bakit? Pinatay yung kapatid ko. Ayon sa mga kapatid ng biktima, nakikipagkwentuhan sa ilang residente ang biktima nang dumating ang riding in tandem. Bumabaraw ang gunman at umakbay sa biktima. May tinanong daw po na pangalan kung siya daw po yun. Na hindi po nagsalita dahil nakita daw po ng kuya ko may baril daw po yung lalaki. Ngayon ginawa ng kuya ko umatras. Pag atras daw po, doon po pinaputok ang kuya ko ng baril. Ayon sa Manila Police District, hindi bababa sa 5 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Tingin ng mga kaanak ng biktima, mistaken identity ang nangyari. Pero aminado sila na gumagamit ng illegal na droga ang biktima. Pero hindi naman po araw-araw. Pero kahit po gumagamit yun, wala po siyang niagrabyadong tao. Sana po matulungan po kami na bigyan po ng ustisya yung pagkamatay ng kuya ko. Patay rin ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa bahagi ng Barangay 163 sa Tondo. Ayon sa barangay, natutulog ang biktima nang biglang paulanan ng bala. Ang uno, 6:00 ng umaga. Nagkabarilan, nagkandun lang kami. Yung mga gunman, hindi namin kilala. Residente namin yan. Matagal nang nawawala yan dito eh. Bumabalik, mawawala, babalik. Pero sabi ng barangay, nakita sa CCTV ng katabing barangay ang pagdaan ng 3 lalaki na itinuturing na mga sospek pero di raw nakuhanan sa CCTV ang mismong krimen. Ayon naman sa pulisya, 11 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Napagalaman na dating holdupper ang biktima at kalalaya lang daw. Patuloy ang investigasyon kaugnay sa 2 insidente ng pamamaril. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Pansamantalang inilipat ng pwesto ang mga nagtitinda sa ruta ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno para sa seguridad ng mga deboto. Pero ilang araw bago ang pista, may ilang deboto na pumunta sa Quiapo para makaiwas daw sa siksikan. Mula sa Quiapo sa Maynila, nakatutok live si Katrina So. Katrina? Ivan, handang-handa na raw ang mga otoridad at ang pamunaan ng komite ng pista ng Poon ng Jesus Nazareno para sa Traslasyon 2025. Ang 80 taong gulang na si Sally Paz, ngayon pa lang ay nagpunta na sa Quiapo para makapagdasal sa Poong Jesus Nazareno. Kung sa nakalipas na 3 dekada ay lagi siyang sumasama sa traslasyon. Hindi na raw muna ngayong taon dahil noong 1 taon naipit daw siya sa prosesyon. Hindi ako makagalaw. Tsaka nahilo ako kaya ngayon inagahan ko na ang punta. Yung sa prosesyon ngayon lang hindi. May ilang deboto ring nagpunta na ngayong araw para makaiwas sa siksikan sa mismong araw ng pista. Oo, nagahan kasi masikip eh. Para hindi na ako makadagdag pa sa, di ba, sa gulo ng madami kasi. Ngunit may iba na talagang di raw palalampasin ang mismong pista ng Jesus Nazareno na napakalaki raw ng parte sa kanilang buhay. May hinihiling po kasi ko. Pagaling ng anak ko, tsaka yung
may isang bagay na ako na hinihingi talaga na sana mapagbigyan ako. Every year po talaga kami, nagsisimba po talaga kami. Kasi sa sobrang dami po naming hiniling, talaga pong lahat ibinigay. Ngayong taon, inaasahang mahigit 6 na milyong mga deboto ang makikiisa sa prosesyon. Kaya naman talagang mahigpit daw ang ipapatupad na seguridad. Pinapaalala po natin na magkakaroon tayo ng mahigpit na pagpapatupad sa pag-scan ng kanilang mga gamit. Kaya ang aming laging paalala, kung gusto nating makapasok sa simbahan ng mas mabilis, kung hindi naman kailangang magdala ng mga bag, wag na pong magdala. Kasi pagka tayo ay may bag, tayo po ay mag-undergo sa mga scanning process pa. Nakiusap din ang Quiapo Church sa mga deboto sa ruta ng traslasyon na huwag salubungin ang prosesyon. Huwag din daw dalhin ang malaking replika dahil ito ang nagpapabagal sa prosesyon. At dahil inaasahang uulan, papayagan ang pagsuot ng manipis na kapote. Ipinagbabawal din ang pagtitinda sa ruta ng traslasyon. So mga vendors natin na nagtitinda ng fishball, kasi naka-stick po ito, kadalasan po, nakakasugat po ito sa kanilang mga paa. Pangalawa, higpit natin pinagbabawal yung pagtitinda ng mga babasagin na bote kasi once na naraglag ito, nagkalat sa daan, masusugatan naman yung mga nakayapak natin na mga deboto. Naiintindihan naman daw ito ng mga nagbebenta rito sa Quiapo. Kaya naman, may lugar na raw sila na pansamantalang paglilipatan. Binibigyan naman po kami ng lugar Doon po kami sa kabilang way. Para po hindi din po kami maipit ng maraming tao. Ang simbahan naman ngayon pa lang ay nagpapaalala na sa mga nagnanais na sumampa sa andas. Sa taong ito, ipinagbabawal pa rin po ang pagsampa sa andas. Dahil nga ang nais natin, makita ang mahal na Poong Jesus Nazareno ng lahat ng tao. Mas lalo rin daw na pinagtibay ang andas. Kung dati ay sarado umano sa tuktok na bahagi ng andas, ngayon ay bukas na raw ito nang sa gayon ay mas maraming makakita sa poon. Ang Red Cross naman, full force daw ng kanilang mga volunteer ang ide-deploy sa pista. May 17 first aid stations din daw na itatayo sa mga strategic points ng ruta ng traslasyon. May mga nakastandby din daw na ambulansya. Ivan, paalala naman ng Quiapo Church na kapag magpupunta rito, mas makakabuti kung busog na o nakakain na nang sa gayon ay hindi mahilo. Ihanda rin daw ang puso at kalooban ng sa gayon ay makapagdasal ng taimtim sa Poong Jesus Nazareno. Ang pahalik naman, Ivan, o yung Kissing of the Image ay magsisimula sa January 7, Martes. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Ivan. Katrina, bukod sa paglilipat sa mga vendor sa ruta ng traslasyon, nakapag-ikot na rin kaya ang lokal na pamahalaan para siguruhin na yung halimbawa yung mga manhole, baka merong mga naiwang walang takip o kung anumang mga makakaharang para sa mga deboto dyan? Sa inisyal na impormasyon na ibinigay sa atin, Ivan, nag-iikot na raw ang DPWH para i-check yung mga manhole kasi delikado raw yan sa prosesyon. Bukas naman daw, sa inisyal din na impormasyon na ibinigay sa atin, mag-iikot naman daw ang PNP dito sa lugar. Ivan? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son. Nahuli ng otoridad sa Maynila ang isang puganting Hapon na leader umano ng isang scam group sa kanyang bansa. Kinukumpirma na kung may mga nabiktima siyang Pilipino bago ipa-deport sa Japan. Nakatutok si John Consulta Exclusive. Pagkakuha ng tiyempo ng mga operatiba sa bahaging ito ng Ongpin sa Maynila. Nagtulong-tulong ang 4 na ahente ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit para mapusasan ang nagpupumigla sa dayuhan na kanilang target. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in this investigation. Arestado ang Japanese fugitive na leader ng isang scam group sa Japan. Itong grupo na ito, matagal na nating sinusubaybayan. Actually, nahuli na natin yung ibang miyembro nito last year. Sa report ng Japan Interpol na itong grupong ito ay nanloloko ng mga senior citizens sa Japan kung saan sinasabi nila na kailangan nilang magbayad sa pulis at nagpapadala sila ng tao sa bahay nitong senior citizen upang humingi ng malaking pera. Na-recover sa dayuhang suspect ang isang fake ID na may pangalang Pilipino. Yung modus nila is very similar dun sa Luffy group kung saan tatawagan nila dito yung nung mga scammer nila from na nakabase dito sa Pilipinas or sa ibang bansa, and then may mga local actors din sila sa Japan na ipapadala mismo dun sa bahay ng biktima. Ayon sa BIFSU,
Bine-verifika nila kung may nabiktima na rin mga Pilipino ang leader ng Japanese scammer group na kanilang naaresto bago siya maipa-deport sa Japan para harapin ang kanyang mga kaso. Napakahalaga nga na mahuli natin ito at mapigilan sila sa pamamalagi dito sa atin kasi hindi malayong mag-localize din yung market nila, makapag-recruit sila ng mga Filipino na actors upang mang-scam din ng mga kapwa natin na Pilipino. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng tayuhan na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Bukod sa Quiapo Church sa Maynila, naghahanda na rin ang MMDA sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Nasa 30 tolda ang inilatag kanina para sa pipilahan ng mga debotong makikiisa rito. Nakapwesto na rin ang truck ng MMDA Mobile Command Center na imomonitor aktibidad. Magkakaroon ng misa sa Quirino Grandstand sa Lunes, January 6. Gaganapin ang pahalik sa January 7 hanggang 9. Sa January 8 naman, isasagawa ang parada ng mga banda alas 3 ng hapon na susundan ng vigil alas 5 ng hapon. Magkakaroon din ng misa sa hating gabi ng January 9. Wala mang pandinig, nakasasabay ang deaf community sa mga nagaganap sa lipunan gaya ng balita at pop culture sa tulong ng mga sign language interpreter. Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Sa maliit na kahon sa sulok ng telebisyon na ihahatid sa tulong ng mga senyas ang mga balita at impormasyon. At minsan, pati song and dance number na isasabuhay rin nila. Silang mga interpreter ng Filipino Sign Language o FSL, malaking tulong sa deaf community gaya ni na Mark at Jessica. Dati raw, pili lang ang mga lugar na may interpreter gaya ng simbahan. Ako po dati, I'm very curious about the news, pero wala akong access. I would always ask my sister, my mom, anong nangyayari, ano ba? And then they would always reply, oh later na lang. And that would really frustrate me kasi I was really curious to what was going on in the world. There were no interpreters sa news programs. So pag wala na po yung news, so hindi na ako nanonood na. Wala na po yung interpreter, I would not watch TV na. Dahil sa mga FSL interpreter sa telebisyon at ilang public space, nakasasabay na sila sa mga nalalaman at napapanood ng nakararaming tao. Nagkaroon ng sign language inset sa news dahil sa pandemya and they didn't have any access to anything. So that's when a group of interpreters decided to come together and started interpreting the news. There's more engagement. So I feel that deaf people have na a sense of being included. They're now part of the, like even in sa mga political sphere of what's going on in the Philippines. Ang hiling nila, lakihan pa ang espasyo sa screen para sa mga FSL interpreter at damihan pa ang mga public space kung saan pwede silang makita gaya sa mga ospital at health center. Changes can start as well as pag-iiba ng mindset. Just having that switch in mindset, in our perception of who they are, it gives them that opening to get into so many different things, like in terms of like connecting on a personal level and also giving them opportunities for work and livelihood and access and all that kind of stuff as well. Ang pagbibigay boses sa kanilang di makapagsalita o makarinig, isang senyales ng malaking pagbabago at pantay-pantay na pagtingin sa lipunan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, nakatutok 24 oras. May kakaibang pang-uusisa ng mga kapitbahay nitong bispera sa Bagong Taon sa Pagbilao, Quezon. Ang mga medianoche, kinilatis at hinusgahan ng kapitbahay na judgmental. Yan ang pampag-good vibes ni Oscar Oida. Judging na po. Judging na po. Wala po mag-ayos. Hindi sa mga paputok nagulat ang neighborhood na ito, kundi sa isang biglang sumulpot sa kanilang bahay nitong medianoche. Ba't may judge po? May garland pa. Yan siya at score sheet. Baka mas maayos pa ang timpla ng ilaw kaysa sa Shanghai. Siya pala ang punong mapanghusga na si JB Nabalan na binisita ang mga kapitbahay para anong concept ninyo? kilatisin. Bakit naka-plastic pa ito?
at puntusan ang may pasabog na setup para salubungin ang bagong taon. Maganda ang setup. Nakapag-set up kami sa family na sa bahay namin. Piling ko nga talo kami nung isa namin kapitbahay. Para maiba naman, why not magkaroon ng New Year's Eve na set-up competition? Tradisyon na nga ang pag-aayos ng mesa sa medianoche, kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Hain ang ilang pampaswerte. May naabutan pa nga siyang abala sa setup. Hoy, di pa kami tapos! Pero may ilan ding born ready at todo explain sa handa. Ay, ito po yung aming ngayon. At ang panalo, ang pamilyang sinalubong ang bagong taon na puno ng pag-asa at masasalamat sa lahat ng biyaya. Hindi lang para makita yung handa, kundi para makita rin yung effort ng isang pamilya kung paano nila sasalubungin yung 2025, mapasimple o payakban yung kanilang handaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Matinding trahedya ang idinulot na pagsabog ng mga paputok na yan sa Honolulu, Hawaii noong bisperas ng bagong taon. 3 ang patay, kabilang 2 magkapatid na Pinay. Sa ulat ng local media roon, nasa 20 ang sugatan. Di bababa sa 4 ang kritikal, kabilang 3 taong gulang na bata na nasunog ang katawan. Base sa investigasyon, sumabog ang tinatawag na cake o kumpol ng mga tubong naglalaman ng 50 illegal na aerial rockets. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Pumalo sa mahigit 600 ang naitalang disgrasya sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong holiday. Kabilang dyan, ang isang batang nasawi matapos mabundol at makaladkad ng motorsiklo. Nakatutok si John Consulta. Ilang minuto matapos ang pagsalubong sa bagong taon, nakunan ang pagtawid ng 8 taong gulang na batang lalaking ito sa isang kalsada sa Minglanilla, Cebu hanggang sa masagasaan at makaladkad ng motorsiklo. Binawian siya ng buhay sa ospital. Ayon sa ina ng bata, hindi nila namalayang lumabas ng bahay ang anak. Kapag pagkulawa sir sa saon, sakit gapon. Arestado ang rider na sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Tumanggi siyang humarap sa media. Pero ayon sa pulisya, umamin ang suspect na nakainom. Dapat iniiwasan natin yung pagdadrive, lalo na pagkalasing at hindi na kaya, and extra careful. Natagpo ang nakahandusay sa gilid ng kalsada ang asong yan at isang rider sa Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang isang rider nang biglang tumawid ang isang aso. Napunta siya sa kabilang lane at sumalpok sa isa pang rider. Comatose ang isa sa mga rider habang namatay ang aso. Responsible owner ka sa iro, dapat naana siya sa sulod sa inyong balay or sa inyong gate. Dili basta-basta kanabuhian na gani maglatagaw sa dalan kay isa pa na siya sa mga nakakos o kaning discretion. Sa Abukay, Bataan, isang delivery truck na may kargang 2,000 sako ng bigas ang tumagilid. Natapon at kumalat sa gilid ng kalsada ang ilang sako ng bigas. Ayon sa driver ng truck, biglang tumagilid ang truck nang dumaan sa palusong na kalsada. Hindi ko po alam bakit biglang tumumba na lang. Kaya, buti nga, walang na-disgrasyang tao. Nasaktan ang balikat ng driver habang nasugatan ang isa sa 2 niyang pahinante. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Isang bus at multipurpose vehicle ang nagkabanggaan sa Matnog, Sorsogon. Base sa investigasyon, kinain umano ng bus ang kabilang linya ng daan kaya bumangga sa MPV. Isang tricycle naman ang umiwas sa banggaan kaya nahulog sa kanal. Walang napaulat na sugatan. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus at pinoproseso ang posibleng isasampang kaso. Sa datos ng Department of Health, mahigit 600 na ang mga disgrasya sa kalsada mula noong December 22 hanggang alas 6 ng umaga ngayong January 4. Paulit-ulit ding abiso ng mga otoridad sa mga motorista, gumamit ng safety accessories at huwag magmaneho ng lasing. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Health Department na may isa nang nasawi dahil sa tama ng ligaw na bala sa Davao del Norte. Ang biktima, lalaking working student mula Panabo City na tinamaan sa ulo pasado hating gabi
noong mismong bagong taon. Naisugod pa ang biktima sa ospital ngunit pumanaw kinabukasan. Gumugulong na ang investigasyon at patuloy pa rin ang pagtugi sa pagkakakilanlan na nagpaputok ng baril. Isa pang kaso ng ligaw na bala ang naitala sa Dasmariñas, Cavite. Ang biktima, menor de edad na lalaking tinamaan sa kanang mata noong January 1. Kahapon lang umano na-report ang insidente. Dinala siya sa ospital sa Dasmariñas bago inilipat at ngayon na-confine sa Philippine General Hospital. Tumakas naman ang suspect na nagpaputok ng baril. Napagalamang nakatira lang din ito sa kaparehong barangay. Bukod sa stray bullet incident, nadagdagan din ang mga biktima ng paputok. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, 771 na ang mga firecracker-related injury mula December 22 hanggang alas 6 sa umaga ng January 4. 27.6% na mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon. 3 rito ang namatay. Nais ng Manila LGU na managot ang kinontrata nilang garbage collector. Hindi kasi nahakot mula pa nung pagsalubong sa bagong taon ang tambak ng mga basura sa lungsod. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos ang salubong sa bagong taon, sangkaterbang basura ang naiwan sa lungsod ng Maynila. Sa Baseco, halos sakupin na ng basura ang kalsada. Tumbong kalsada nila rito, tumpok-tumpok yung mga basura. January 1 pa daw to, mga to nandito, nagsisimula ng mga moy tapos dumadami na yung mga langaw. Nakaka-apekto na raw sa negosyo ng mga nandito, pati na raw sa kanilang kalusugan. Nagkakasakit na ako ng ubo, di na ako kakahinga. Kung hindi kami magtinda, paano naman ang hanap buhay namin? Humihina ang baga namin pag naamoy namin baho. Yung asawa ko nahihiro na sa amoy. Problema na rin ang langaw sa mga nagtitinda ng pagkain na nasa tapat ng mga basura. Ano ba epekto yan sa karinderya nyo? Pagkain pa man din tinda nyo? Hirang nga langaw, sir, eh. Kaya iba nagreklamo na din. Dahil walang nagahot ng basura, araw-araw daw na daragdagan ito dahil may mga nagtatapon pa rin dito. Sinasaway namin, nagagalit sila eh. So nag-aaway pa kayo? Oo, kahanap ka pa ng kaaway. Bukod sa palengke, may tumpok din ng basura sa tapat ng eskwelahan, tapat ng mga bahay, tapat ng mga kainan, pati na ang truck ng bumbero, naharangan na rin ng basura. Paano na kung re-responde sa sunog? Di po makadaan at saka dapat po bigyan ng action to. Pero di lang pala ito problema sa Baseco. Tawid ka lang sa Tondo at nakalinya sa kalsada sa isang bahagi ng Dagupan Street sa Tondo. Ilang araw nang naghihintay mahakot ang mga basurang ito. Nagsorry si Manila Mayor Honey Lacuna. Tinawag niya itong pananabotahe at nangakong papanagutin daw nila ang kontraktor nila sa basura noong 2024 na hindi raw naghakot ng basura noong Kapaskuhan at salubong ng bagong taon. Pagpasok daw kasi ng January 1, bago na ang kontraktor ng Maynila na tagahakot ng basura. Gusto ko lamang po manghinang paumanhin at pangunawa sa ating po mga kababayan. Wala naman pong gusto na tayo ay hindi agad makolekta ang basura. Sa ngayon po, nasa 91 trucks pala ang umiikot sa buong Kamaynilaan. 24 hours po ang ating pangongolekta ng basura ngayon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng naunang kontraktor. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. 5 ang naitalang patay dahil sa masamang panahong bunsod ng Intertropical Convergence Zone at shear line ayon sa NDRRMC. Sa datos ng ahensya, may naitala ring 20 sugatan at 2 nawawala. Sa kabuuan, mahigit 100,000 pamilya o mahigit 400,000 individual ang apektado ng masamang panahon. Kabilang sa kanilang mahigit 500 pamilya na nananatili ngayon sa 29 na evacuation center. Halos 400 bahay ang tuluyang napinsala habang halos 700 naman ang partially damaged. Dahil dito nagdeklara na ng state of calamity sa Baco, Oriental Mindoro, gayon din sa Don Marcelino at Malita sa Davao Occidental. Ayon sa Pag-asa, patuloy na magpapaulan bukas ang shear line sa malaking bahagi ng Luzon at sasabayan pa ito ng hanging amihan. Localized thunderstorm naman ang makaapekto sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Batanes, Isabela, Cagayan, Ilocos Region, Quezon, Mindoro at Palawan. May kalat-kalat na pag-ulan naman bukas sa mga probinsya sa Visayas habang uulanin naman ang halos buong Mindanao. Hindi naman inaalis ang tsansa ng pag-ulan bukas sa Metro Manila.
Bukas na katakdang ilabas ng Commission on Elections ang pinal na listahan ng national at local candidates para sa eleksyon 2025. Dismayado naman ang komisyon dahil bago pa ang election period, naglipana na ang promotional materials ng ilang nais kumandidato. Nakatutok si Darlene Kai. Wala pang campaign period pero kahit saan ka tumingin, nagkalat na ang mga mukha at pangalan ng mga aspirant o nais kumandidato sa darating na eleksyon. Di raw yan ikinatutuwa ng Commission on Elections. Nalulungkot po ang COMELEC. Would like to express that sapagkat alam po namin, kami po naman ay tatalima sa batas at desisyon ng Korte Suprema. Napakabigat po sa kalagayan namin at papatuhan ng sisi ng ating pong mga mamamayan sapagkat naglipa na mga pagmumukha nila. Pero taliraw ang kamay ng COMELEC ukol dito. Hindi pa kasi sila itinuturing na mga kandidato kaya wala raw kapangyarihan ng COMELEC na kasuhan ng mga aspirant o ipatanggal ang anumang promotional materials nila. Sa January 12 pa kasi ang opisyal na pagsisimula ng election period. Habang sa February 11 pa ang umpisa ng campaign period ng mga senatorial candidate at party list groups. Sila daw po ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa nila ngayon, wala pa pong election law na mag-govern sa kanila. Wala pa pong prohibition, wala pong violation. Kaya sa ngayon, may pakiusap na lang muna ang COMELEC sa mga nais tumakbo sa eleksyon. Dahan-dahan lang, medyo hinay-hinay. Alam niyo po, wag po natin i-underestimate ang katalinuhan ng ating mga kababayan. Nagpaalala naman ang COMELEC tungkol sa ban o pagbabawal sa paglalabas ng gobyerno ng pondo sa mga proyektong may kinalaman sa public works at social services 45 araw bago ang eleksyon alinsunod sa Omnibus Election Code. Pero paglilinaw nila, pinapayagan ng COMELEC yung exemptions na yan na sa aming palagay ay hindi naman pamumulitika kung hindi talagang proyekto na nakalagay sa ating budget at na matagal na rin na plano. Ang masahirap po na proyekto ay yung naisip lang ng politiko dahil sa tumatakbo. sinabi kasi sa isang payag ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na maaaring malagay sa alanganin ng mga residenteng nakatira sa mga lugar na dinaraanan ng mga kalamidad sakaling ipatigil ang ilang infrastructure projects kasama na ang kalsada at iba pang infrastruktura na sinira ng nakaraang mga bagyo. Pero ayon sa Omnibus Election Code, automatic na exempted sa ban ng mga emergency work dulot ng mga kalamidad. Hindi naman daw pipigilan ng COMELEC ang pamigay ng ayuda pero dapat walang politiko sa mismong distribution. Hindi po magiging balakid ang inyong COMELEC sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating mahihirap, sa pag-aaral ng mga mahihirap, scholarship, yung mga pantawid talaga pamilya, yung talagang pantawid sa gutom, yung mismong pang-burial services, yung mga papalibing man lang. Hindi po natin po yan pipigilan. Basta, dapat maging maliwanag ang hihingin sa amin na pahintulot o exemption kung paano ito sasagawa, sino ang benepisyaryo, magkano gagamitin, at dapat hindi present ang politiko sa distribution. Bukas, nakatakdang ilabas ng COMELEC ang final list ng mga kakandidato sa midterm elections. Sa Lunes, January 6 na kasi sisimula ng pag-iimprenta ng mga balota. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mas lumapit pa sa Luzon ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard ayon sa security analyst na si Ray Powell. Sa kanyang post sa social media na X, sinabing namataan ngayong araw ang monster ship ng China sa layong 50 nautical miles lang mula sa mainland ng Luzon. Mas malapit yan sa dalampasigan ng Pilipinas kumpara sa unang ulat ni Powell na nasa 120 nautical miles ang naturang barko noong unang araw ng taon. Pasok ang mga distansyang yan sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ay kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi na raw nakapagtataka kung may mamataang monster ship ng China sa Bajo de Masinloc dahil matagal nang inookupa ng mga barko ng China ang lugar. Bagaman tiyempuhan, nakakalapit pa rin naman daw doon ang mga mangingisdang Pilipino. Patuloy rin anya ang paghahatid ng BIFAR at ng PCG ng mga krudo at iba pang supply sa mga mangingisdang Pinoy bilang pagsuporta sa kanilang mga aktibidad sa lugar. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. May na-achieve na patent kamakailan ang isang pamantasan sa Iloilo City para sa kanilang scientific discovery. Nilinang naman sa Isabela ang proseso para sa pagpaparami ng mga kambing. Ang mga scientific breakthrough na yan, tinutukan ni Jonathan Andal. Meet
These 5 growing kids, mga batang kambing sila na produkto ng prosesong pinagtulungan ng Department of Science and Technology at Isabela State University. Yan ang embryo transfer at artificial insemination na ginagawa na rin sa mga tao. Kinokolekta ang embryo mula sa isang superior na babaeng goat donor at ililipat sa surrogate na siyang magbubuntis. 3 beses nang nakakumpleto ng embryo transfer ang project team at ligtas namang lumaki ang mga kambing. Target ngayon ng DOST na ituro ang embryo transfer sa mga veterinaryo sa Region 2 para mapaunlad ang produksyon ng kambing. Proud moment naman sa isang private university sa Iloilo City ang nakamit na kauna-unahang patent para sa kanilang scientific discovery. Natuklasan nina Dr. Doralyn Dalisay, Dr. Jonel Saludes at Edna Sabido ng University of San Agustin na pwedeng maging antibiotics ang ilang bakterya sa marine sand o buhangin sa dagat ng Iloilo. Sa bisa ng hawak na patent, sila ang may exclusive rights para i-develop, gawin at ibenta ang naturang antibiotics. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Representation matters. Yan ang hinanga ng ilang miyembro ng deaf community sa 50th Metro Manila Film Fest Best Picture na Green Bones matapos nilang mapanood ito sa black screening. Narito ang aking chika. Nagkaroon ng block screening ang 50th Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones para sa ilang individual na hirap sa pagdinig. Napahanga ang mga nanood hindi lang sa takbo ng kwento, kundi pati na rin sa representasyon ng deaf community sa award-winning film ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Gumanap sa Green Bones si Shena Stevens bilang isang bata na hirap sa pagdinig. Ang nakakaantig na pagganap ni Shena ang nagbigay sa kanya ng kanyang kauna-unahang award na Best Child Performer sa nagdaang MMFF Gabi ng Parangal. Isa sa mga nakanood at naantig ang damdamin ay si Camille na para makarinig ay kinabitan ng cochlear implant. Nagpapasalamat siya at naisip ng produksyon ang mga taong hindi o hirap na makarinig. At malaking tulong daw ang subtitles ng pelikula para maintindihan at mapalapit sa puso ng mga manonood ang kwento. Without the subtitles, I don't think I will be able to understand the movie. Pero because of the subtitles, the expressions of the people, I'm able to understand it fully. So, if hearing alone, it's really hard. Na-appreciate naman ni Maria, isang deaf individual, na malinaw at inspiring ang representasyon ng deaf community. Lalo na sa pagganap ni MMFF 2024 Best Actor Dennis Trillo. Nakita niya raw ang sarili sa pelikula, kaya't lalong naantig ang kanyang damdamin. Clear yung scene and all, and it's really touching. Kasi it's, nandun kami as a deaf representative. And then we saw how he signed, and we're really proud of it. And also the Uncle Dom, ang ganda ng facial expression and signing, wow. It's amazing. Trending ang handang lechon na magkasintahan sa Bohol dahil sa Jurassic na laki nito. Ano ba okasyon at bakit may pa-jumbo lechon? Kuya Kim, ano na? Isang tingin pa lang sa lechong ito, tiyak mapapahawa ka na sa batok mo. Ang jumbo lechon kasing ito, putok-batok talaga. Ang viral lechon na umabot sa 98 kilos ang bigat, handa na magkasintang Roxanne at Bobby mula Tagbilaran, Bohol. Ang okasyon po ay pamanhikan. Sa laki ng kanilang handa, hindi na raw ito magkasya sa kanilang mesa. Awag kayo isang baboy, usak kalamisahan. Sobrang nagulat talaga kami kasi hindi namin inakala na ganun umabot yung ganun kalaki yung baboy. Ang baboy na kanilang nilechon, binili daw mismo ni Bobby para sa kanilang pamamanhikan. Oktubre pa lang daw ay iihawin na dapat ito. Kasi supposedly, sabi niya, October sana siya mamanhikan sa amin. Kaso na-postpone yun. Kaya, umabot ng December, kaya ganun kalaki yung baboy na inalaga namin.
Sa laki ng lechon, hindi raw ito naubos ng mga bisita. Simula December 27 hanggang ngayon po, meron pa pong sobra at nasa ref po namin. At ang nagawa po naming ulam noon ay paksiw, pagpiprito. Kuya Kim, bakit napaupulian natin, mga Pinoy, na maghanda ng lechon tuwing may okasyon? Kuya Kim, ano na? Ang paghahanda ng lechon tuwing may okasyon, tira nakadikit na sa ating kultura at sikmura. Ang paghahanda kasi nito, simbolo ng pagdiriwang at kasaganahan. May kamahalan din kasi magpalechon. Kaya mas nagiging espesyal ang pagdiriwang kapag ito ang handa. Ang salitang lechon, nanggaling sa Spanish word na leche. Ibig sabihin, milk o gatas. Ang mga nililitsyon kasi noon, mga batang baboy na nagpapasuso o dumedede pa sa kanilang mga ina. Mga Kastila man ang nagpangalan sa lechon. Alam nyo ba na bago pa man tayo sakupin ng mga banyaga, ang pag-ihaw o paglilitsyon ng baboy ay ginagawa na ng ating mga ninuno? Pero alam nyo ba kung anong tinuturing na lechon capital ng Pilipinas? Ito ang La Loma sa Quezon City. Ito po si Kuya Kim na nagpapaalala. Dahan-dahan lang sa pagkain ng lechon. Para hindi tayo madali ng alta presyon. Matapos ang mga handaan nitong holidays, ang ilang Pinoy diretso sa gym para magbawas ng timbang at extra calories. Pero ayon sa isang fitness coach, dapat daw huwag biglain ang sarili sa inyong fitness journey. Ang mga unang dapat isaalang-alang sa Pagbabalik Alindog 2025 sa pagtutok ni Bon Aquino. Matapos mabusog ng husto sa mga handaan noong Pasko at Bagong Taon, ang ilan sa gym agad dumiretso. Para ma-burn lang yung mga extra calories na nakain ko nung holiday season. I think it's very, very important to be healthy. Para naman sa mga hirap bumalik sa pag-eehersisyo o yung mga gustong magsimula ng kanilang fitness journey ngayong 2025, payo ng mga fitness coach, magsimula ng dahan-dahan. 10 minutes lang, movements sa morning, tapos gradually nabibuild up hanggang maging consistent. Malim by March, 1 hour na yung consistency. Ang paunti-unting pag-exercise at paggalaw, gawin daw routine at maging consistent dito. Magkaroon ng tamang nutrisyon, i-manage ang stress, bigyang prioridad ang pagtulog at recovery. Nagpapahinga, doon nagbi-build yung muscle. Kasi, kunyari, Monday, nag-exercise ka, the next day, sore ka. So, may tinatawag sa science na micro-tear. So, may mga tears sa mga muscles. So, para mag-recover yun, hindi mo siya kailangang bugbugin pa. Kailangan mo siyang i-rest lang. At maging realistic sa pagsiset ng iyong fitness goals. Huwag mo pressure yung sarili mo na parang beach body na dapat in 3 months. Ganyan. Take your time lang. Just enjoy the process. Kailangan meron tayong motivation. Yun yung maging goal natin, yung long term. It's a lifestyle. Payo naman ng Department of Health, iwasan ang mga pagkaing maalat, matataba, mamantika at matatamis. Kinokontrol natin yung hypertension, possible cause ng stroke at heart attack. Number 2, yung matatamis, yung diabetes, na isa sa mga top causes ng kidney dialysis. Sundin ang pinggang Pinoy na may mas maraming gulay at prutas, uminom ng sapat na tubig at bawasan ang kanin at noodles. Then the last is discipline sa katawan, tamang tulog, hydration, at saka bawal ang sigarilyo, vaping, alcohol at siyempre droga. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. At dahil tapos na ang holiday season, nagsana mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Tuloy-tuloy ang dating ng mga bus sa loading at unloading dock kung saan ikinakarga at ibinababa ang mga bagahe ng mga pasahero. Todo bantay ang mga kawani ng MMDA sa paligid ng PITX kung saan marami sa mga driver ang natiketan at may isa pang naabutang natutulog. Natow din ang ilang sasakyan sa kahabaan ng Andrews Avenue at sa bandang tramo. Pinaimbisigahan na ng provincial government ng Bohol ang pagkasira ng coral sa dagat ng Panglao. Ayon kay Governor Erico Aris Aumentado, nadiskubre ang nasirang coral reef o bahura sa napaling dive site kahapon. Inaalam nila kung kusang bumigay ang coral dahil sa katandaan o may sadyang gumalaw at sumira doon. Plano nilang pansamantalang ipasara ang apektadong coral reef habang isinasagawa ang rehabilitation sa nasirang corals. Kilala pa man din ang Panglao bilang isa sa mga best dive site sa buong mundo.
New Year, new manifestation at mantra ang ilang kapuso mula sa All Out Sundays. At dahil 2025 na, magle-level up na rin daw ang kanilang performances sa Kapuso Sunday Musical Show. Narito ang aking chika. Fiercer, bolder, and definitely leveled up. Yan ang minamanifest ng ilang AOS barkada sa 2025. Tulad ni Julian San Jose na may pinaplano ng mga concerts here and abroad. Ngayong 2025 din daw siya magbabalik serye. Pero this year, mas pagtutuunan daw ng pansin ni Asia's Limitless Star ang kanyang mental health. For this year, I want to focus really on my growth and ayun, sa kung ano yung makakapagpa-calm ng isip ko or sa peace of mind. I-release na rin ni Rita Daniela ang kanyang single ngayong January. Mas pagbubutihin niya raw ang kanyang pagiging ina. Marami raw siyang natutunan sa 2024 na dadalhin niya sa taon ngayon. Doon tayo sa tama. And kung ano man yun, dadaling ko yun ng buong puso, ng may pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Rising up to every challenge din ang natutulan ni Kaylin Alcantara noong nagdaang taon. Pero hindi raw siya sumuko kaya't mas na-appreciate niya ang sarili niya ngayon. It was pretty rough at first, rebuilding myself again as a person and as an actress. But throughout 2024, I felt that God was there with me. Magbabalik naman sa stage plays si Mark Bautista ngayong taon. Ang kanyang mantra in 2025, to do what he loves. Ang iniisip ko ngayon is to work harder, travel more, and create more art. Kung nag-level up ang mga Kapuso Stars, expect more daw sa kanilang all-out Sunday pasabog na all-out performances sa mas pinatinding all-out Sundays. Abangan nyo itong 2025 because we're gonna do a lot of different things. So parang it's not gonna be your usual AOS. Manood kayo and it's not gonna be the usual opening, it's not gonna be the usual production numbers. Laging merong different flavors. Isa po yan sa mga mantras ko is maging better performer para sa mga kaayos natin. But definitely sobrang daming pasabog po ngayon sa All Out Sundays. Especially now na 75th anniversary ng GMA. So marami po talaga kaming pasabog. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.